Sa isang gabing bugso ang ulan at rumaragasa ang hangin, tahimik na umiiyak si Elenita sa loob ng isang pribadong silid ng St. Gabriel Medical Center. Sa mga mata ng lahat, isa lamang siyang kasambahay na umanong nadulas sa hagdanan ng kanilang pinagsisilbihang mansyon. Pero sa totoo lang, siya ay isang babaeng ginamit at iniwan ng kanyang among si Don Horacio Aldama, isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Bakas ang pagod sa mukha ni Elenita matapos ang mahigit 10 oras ng labor. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang marahang hinahaplos ang pisngi ng sanggol na bagong silang. Isang malusog na batang babae na may maputing balat at makapal na buhok. "Anak, ikaw lang ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko." Mahina niyang wika habang patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Sa labas ng kwarto, isang lalaki ang palakad-lakad habang hawak ang cellphone. "Siguraduhin mong walang makakaalam, Salvador. Binayaran ko ang ospital para huwag itong maitala sa records." Utos ni Don Horacio sa kanyang assistant habang nakasakay sa isang itim na SUV. "Pero Don, hindi ba't delikado ito? Paano kung..." "Gawin mo ang sinabi ko. Isa lang siyang kasambahay. Walang pamilyang tatalima sa kanya. At ang batang yan, wala akong pakialam. Hindi ko papayagang sirain ng isang pagkakamali ang reputasyon ng pamilya ko." Kasabay ng pagbuhos ng ulan, bumigat ang desisyon na bumalot sa isip ni Don Horacio. Sa kanyang palagay, walang puwang sa kanyang mundo ang batang isinilang sa labas ng kasal. Kaya't pagkalipas ng ilang oras, sa tulong ni Salvador at ng isang tiwaning nurse, itinakas ang sanggol habang mahimbing na natutulog si Elenita, dala ng gamot. Madaling araw. Walang buwan, walang bituin, at ang paligid ay balot ng malamig at mapanlinlang na katahimikan. Tumigil ang isang sasakyan sa gilid ng ilog Pandan sa bayan ng San Rafael. Mabilis na lumabas si Salvador, may hawak na maliit na basket na yari sa banig at nilagyan ng puting kumot. Sa loob nito, ang sanggol, tahimik, tila walang kamalay-malay na ang kanyang buhay ay ikakait na sa kanya ng sarili niyang dugo. "Sigurado ka ba dito, Don?" tanong ni Salvador, nanginginig ang kamay. "Gawin mo na, wala tayong oras. Tandaan mong hindi ito kailanman nangyari." Mabilis na lumapit si Don Horacio sa gilid ng ilog. Isang iglap ng katahimikan ang lumipas bago niya dahan-dahan inihulog ang basket sa tubig. Tumalbog ito sa mababaw na bahagi bago inanod ng agos, palayo sa mga ilaw ng sasakyan at sa mga mata ng lipunan pilit niyang nililinlang. Sa kabilang panig ng ilog, isang matandang mangingisda ang naghahanda ng lambat. Si Mang Ador, kilala sa kanilang baryo bilang tahimik ngunit may pusong mapagkalinga. Habang pinipilipit ang net, napatigil siya nang may marinig na kakaibang ingay mula sa ilog. "Cora, halika rito! Parang may tumama sa lambat ko," sigaw niya sa kanyang asawa. Paglapit niya, nakita niya ang isang basket na tila iniluluwa ng agos ng tubig. "Diyos ko!" bulalas ni Mang Ador nang buksan ito. "Bata, Cora, may sanggol sa loob." Nilapitan agad ni Aling Cora ang asawa at halos mabitawan ang dala nitong timba. "Panginoon ko, isang sanggol!" Hindi na sila nagdalawang isip. Kinuha nila ang sanggol, pinunasan at dinala agad sa kanilang maliit na kubo malapit sa ilog. Habang pinapainit ni Cora ang gatas, hindi pa rin makapaniwala si Ador sa nangyari. Hindi ito ordinaryong bata, Ador. Tingnan mo ang pagkakabalot sa kanya, mamahaling tela. Galing ito sa Maykaya, pero sinong magulang may ganang itapon ang sarili nilang anak sa ilog? Bulong ni Mang Ador. Galit at awa ang namumutawi sa tinig. Tahimik ang gabi, pero sa loob ng maliit na tahanan ni Mang Ador at Aling Cora, nagsisimula na ang bagong yugto ng isang buhay. Pinangalanan nilang Lia ang sanggol, hango sa salitang liwanag. Dahil sa kabila ng dilim ng mundo, may batang inihulog pero hindi isinuo ng kapalaran. Ilang araw ang lumipas, dinala ni Ador ang sanggol sa munisipyo upang i-report. Ngunit dahil walang naghanap o nag-report ng nawawalang bata, pinayagan silang irehistro ito bilang ampon. "Sa dokumento, ako na ang tatay. Wala nang ibang pwedeng mag-claim sa kanya," seryosong sabi ni Ador habang pinirmahan ang birth certificate. Pinili nilang isulat,
Lia Adora Santos, isang pangalan na may pag-asang maging simula ng bagong buhay. Habang sa mansyon ng mga Aldama, patuloy na namumuhay si Don Horacio sa piling ng kanyang legal na pamilya. Walang bakas ng pagdurusa, walang alaala ng batang isinuko. Kayamanan, negosyo at kapangyarihan ang paulit-ulit na nilulunod niya ang konsensya. Ngunit hindi niya alam, sa kabilang panig ng mundo, ang batang kanyang itinapon ay lumalaki sa tahanan ng mga taong may tunay na puso. Bata pa lamang si Lia, ngunit dala niya ang diwa ng tapang at talino na magbibigay liwanag sa mundong minsan ipinagkait sa kanya. At doon nagsimula ang kwento ng isang batang itinakwil ng ama. Ngunit hindi ng tadhana. Lumipas ang mga taon at si Lia, ang batang minsang isinuko sa ilog, ay lumaki sa piling ni Mang Ador at Aling Cora sa isang payak ngunit mapagmahal na tahanan. Ang kanilang maliit na kubo ay nakatirik sa tabing ilog sa baryo ng San Rafael, na para bang sinadyang manatili siyang malapit sa tubig na minsang naging daan sa kanyang bagong buhay. Hindi marangya ang buhay ng pamilya Santos, pero puno ito ng saya, halakhak at aral. Bago pa mang sumikat ang araw, gising na si Lia upang tumulong sa mga gawain. Bata pa lamang siya ay sanay na siya sa pag-igib ng tubig, pagtutupi ng banig at pagsalo sa pangingisda ng kanyang ama. Lia, anak, bitbitin mo na itong kawayan. Sabay na tayong maglako sa palengke. Tawag ni Mang Ador isang umaga. Opo itay, sagot ng batang si Lia, habang pinupunasan ang kanyang mga paa bago mag-apak sa putik. Sa edad na 7, marunong na siyang magsukat ng timbang ng isda, tumawad sa presyo at ngumiti sa mga suki sa palengke. Madalas siyang tawagin ng mga pindera bilang munping dalaginding ng ilog dahil sa kanyang likas na sigla at ganda. Sa eskwelahan, si Lia ay kilala bilang matalino at masipag. Lagi siyang nasa unahan ng klase. May baong lapis at ilang pirasong papel at madalas ay ginagamit pa niya ang likod ng mga lumat sirang notebooks upang makatipid. Isang araw, habang ipinapasa ng guro ang mga test paper, nanlaki ang mata ni Ma'am Divina. Class, gusto kong palaktakan ninyo si Lia. Perfect score sa mahirap kong pagsusulit. Masayang anunsyo ng guro. Hindi na makapalakpak ang ilan dahil tila sanay na sila. Ngunit para kay Lia, bawat pagkilalang ganon ay may kaakibat na halaga. Hindi lang ito medalya o karangalan, kundi patunay na hindi siya basta-bastang bata lang. Isa siyang batang may pangarap. Sa labas ng eskwelahan, may isang batang lalaking palaging kasama ni Lia. Si Joel, anak ng guro at matalik niyang kaibigan, simula pa noong preparatory. Magkaiba ang kanilang pinanggalingan. Si Joel ay may bag na bago at lapis na imported, habang si Lia ay may bag na tagpi-tagpi at lapis na kailangang hasain sa bato kung wala ng pambiling pamalit. Ngunit kailanman ay hindi ito naging sagabal sa kanilang pagkakaibigan. Lia, balang araw, gusto kong maging engineer. Tapos ikaw naman, lawyer. Tapos magtatayo tayo ng office para tulungan yung mga bata sa baryo natin. Pangarap ni Joel habang sila'y nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng paaralan. Tumawa si Lia, hawak ang lumang notebook. Engineer ka, tapos ako lawyer? Baka mapuno agad yung opisina mo sa dami ng mga papel kong hindi maintindihan. Sagot niya sabay hampas ng dahon sa braso ni Joel. Ngunit sa kabila ng saya, hindi maiiwasan ang mga sandaling tahimik si Lia habang nakatitig sa mga pamilyang buo. Mga batang sinusundo ng magulang, may yakap, may halik, may baon. Madalas ay pinipiling tumahimik si Lia kapag naiisip ang tanong na matagal na niyang dinadala. Sino ba talaga ako? Isang gabi, habang kumakain sila ng pritong galunggong at ginisang gulay, natanong niya ito kay Aling Cora. Inay, totoo po bang ako'y anak ninyo? Napatigil sa pagsubo si Aling Cora. Tahimik, umihip ang hangin at para bang sabay nilang nilunok ang bigat ng tanong. Anak, hindi ikaw nanggaling sa sinapupunan ko, pero ikaw ang laman ng puso ko, sagot ni Cora. Habang marahang hinahaplos ang buhok ng bata, hindi mo kailangang takutin ang sarili mo sa tanong na yan. Sa tamang panahon, malalaman mo ang buong totoo. Muling nanahimik si Lia, pero sa gabing yun,
Tila may apoy na nasindihan sa kanyang kalooban. Isang apoy ng pag-usisa at determinasyon. Sa mga susunod na taon, lalo siyang nagsikap sa eskwela. Sumali siya sa mga quiz bee, essay writing contest, at kahit sa mga debate sa kanilang paaralan. Kahit walang sapapos at minsan ay hindi nakapag-agahan, nanatiling matatag si Leah sa kanyang mga pangarap. Habang ang ibang bata ay nalululong sa laro, siya ay nagbabasa ng mga lumang librong batas na hiram mula sa municipal library. Iniisa-isa niya ang mga kwento ng mga kabataang nakamit ang hustisya, mga kasong nanalo dahil sa tapang at talino. Doon unti-unting umusbong sa kanyang isipan ang ideya na balang araw siya ay magiging isang abogado. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga tulad niyang iniwan, tinalikuran at ipinagkait ng karapatan. Kapag ako'y naging abogada, Itay, sambit niya minsang kasama si Mang Ador sa bangka. Hindi ko hahayaang may batang itatapon na lang sa ilog. Natigilan si Mang Ador, hindi alam kung paano sasagutin ang sinabi. Ngunit sa dulo, ngumiti siya at sinabing hindi mo na kailangan maging abogado para sa amin, anak. Pero kung yan ang gusto ng puso mo, susuportahan ka namin hanggang sa dulo. At mula sa simpleng kugo sa tabing ilog, lumalakas ang tinig ng isang batang minsang isinuko ngunit ngayon ay naglalakbay palapit sa kanyang tadhana. Sa bawat hakbang, sa bawat pahina ng aklat, at sa bawat bitbit na isna sa palengke, dinadala ni Leah ang kanyang pag-asa na balang araw makikilala niya kung sino siya at mapapatunayan niya na hindi ang kapanganakan ang bumubuo sa isang tao, kundi ang pagpupunyagi. Habang tumatanda si Leah, lalo rin siyang nagiging palaisipan sa sarili. Hindi lang sa pisikal na anyo na mas maputi siya kumpara kina Mang Ador at Aling Cora, o ang kanyang makinis na kutis at matangos na ilong na hindi karaniwang namamana mula sa mga taong may simpleng lahi, kundi sa pakiramdam niyang may isang bahagi ng pagkatao niya na tila hindi niya maabot. Isang bahaging madilim, nakatano at puno ng mga tanong na walang kasagutan. Isang araw ng Hulyo, sa edad na 14, dumating sa kanilang baryo ang isang babaeng bihis at may kasamang lalaki na may hawak na folder. Naghahanap raw sila ng mga batang inampun sa loob ng rehiyon bilang bahagi ng isang outreach program ng isang foundation. Isa sa mga unang tahanang nilapitan nila ay ang kay Mang Ador. Ano po bang kailangan nila, ma'am? Tanong ni Mang Ador na nooy pawis na pawis sa pagbubungkal ng lupa. May hawak lang po kaming listahan ng mga batang hindi dumaan sa legal na proseso ng pag-aampon. Hinihingi po sana namin ang ilang impormasyon ni Leah Santos. Sagot ng babae habang hawak ang clipboard. Sa likod bahay, nakasilip si Leah at nakikinig sa usapan. Agad siyang kinabahan, para bang unti-unting binubuksan ng isang pinto sa kanyang nakaraan. Matapos umalis ang mga bisita, tahimik si Mang Ador buong maghapon. Habang kumakain sila ng hapunan, naglakas loob si Leah na itanong ang matagal na niyang kinikimkim. Itay, bakit po sila interesado sa akin? Totoo po bang hindi ako legal na naampun? Napatingin si Mang Ador kay Aling Cora, sabay buhat ng isang lumang kahon mula sa taas ng aparador. Dito niya inilabas ang ilang papel, isang maliit na kumot na may burdang LA at isang lumang larawan ni Leah bilang sanggol, nakabalot sa puting tela sa loob ng isang basket. Anak, malumanay na bungad ni Ador habang pinapaupo si Leah sa tabi nila. Matagal na naming pinapanalangin ang tamang oras para sabihin sa iyo ito. Hindi ka namin anak sa dugo, pero anak ka sa puso't gawa. Hindi makapagsalita si Leah. Tila umikot ang kanyang mundo habang pinagmamasdan ang mga papel na hindi niya kailanman nakita noon. Ilang minuto ang lumipas bago siya muling nagsalita. Paano po ako napunta sa inyo? Doon ibinahagi ni Ador ang kwento na ilang ulit nang bumabalik sa kanyang isipan. Ang gabing iniluwal ng ilog ang batang si Leah, kung paanong dinala sila ng tadhana sa mismong oras na iyon, at kung paanong inaruga nila Ipo na parang tunay nilang anak. Tahimik si Leah buong gabi, habang nakahiga, paulit-ulit sa kanyang isip ang tanong, bakit ako itinapon? Sino ang gumawa nito sa akin? Sino ako bago ako naging anak ni na Itay Ador at Inay Cora? Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagsimulang mangalap ng impormasyon si Leah.
Sa tulong ng kanyang guro na si Ma'am Divina, pinahiram siya ng ilang librong may kinalaman sa adoption laws, identity tracing at genealogy. Hindi rin niya pinalampas ang pagkakataong makapanayam ang mga matatanda sa kanilang baryo. Umaasa siyang may makapagtuturo kung may mga nakakita o nakarinig noon sa balitang sanggol na natagpuan sa ilog. Aling Bebang, naaalala niyo po ba ang sanggol na natagpuan ng itay ko noon sa may ilog? Tanong niyang minsang namalengke. Oo, Hija, maingay yan noon. Akala nga namin may namatayan ng bata. Pero nung hindi na bumalik ang sinuman para mag-claim, sabi ng iba baka raw anak ng mayaman na ayaw mapahiyat. Bumilis ang tibik ng puso ni Lia. Anak ng mayaman? Sa mga gabing hindi siya makatulog, lihim siyang nagsusulat ng mga tanong sa kanyang notebook. Paano kung buhay pa ang nanay ko? Paano kung may kapatid ako? Bakit hindi ako hinanap? Habang ang ibang kabataan ay abala sa bagong cellphone o social media, si Lia ay nasa barangay hall, nagbabasa ng mga lumang logbook ng barangay tanod. Minsan pa nga'y pinuntahan niya ang isang retiradong nurse na dating nagtatrabaho sa St. John Gabriel Medical Center, ang ospital kung saan siya pinaghihinalaang isinilang batay sa ilang impormasyon mula kay Ador. Pasensya na, Hija, wika ng matandang nurse, maraming taon na ang lumipas. Pero may naaalala akong insidente. Isang kasambahay ng mayamang pamilya ang nanganak noon pero bigla siyang dinala sa ibang ward. May chismis noon na itinago ang bata. Hindi pa man kumpirmado, pero tila may direksyon na ang paghahanap ni Lia. Sa kabila ng patuloy niyang pagsasaliksik, hindi niya binabayaan ang kanyang pag-aaral. Sa katunayan, lalo siyang naging determinado. Habang ang ibang estudyante ay nagkakatuwaan sa mga extracurricular activities, siya ay abala sa library, nagsasaliksik ng mga batas ukol sa child abandonment at legal identity. Balang araw, ulong niya sa sarili, habang binubuklat ang isang aklat ng civil code, makikilala ko kung sino talaga ako. At kapag nangyari yun, haharapin ko sila, hindi bilang anak na itinapon, kundi bilang taong may karapatang malaman ang katotohanan. At sa pag-ikot ng oras, unti-unting hinuhubog ng kapalaran si Lia, hindi lang bilang anak ni Namang Ador at Cora, kundi bilang isang batang handang humarap sa pinakamalaking tanong ng kanyang pagkatao. Sino ako sa mundong ito? At bakit ako piniling talikuran? Hindi pa niya alam ang mga kasagutang iyon, pero isang bagay ang sigurado. Hindi siya titigil hanggang makamit ang katotohanan, gaano man ito kasakit o kabigat. Dahil para kay Lia, ang tunay na kalayaan ay hindi lamang nasusukat sa pagkakaroon ng tirahan o edukasyon, kundi sa pagkakakilanlan ng sarili. Isang karapatang kailanman ay hindi dapat ipinagkakait. Sa pagdiriwang ng kanyang ika-18, hindi cake o handa ang naging pinakamagandang regalo kay Lia, kundi isang liham mula sa isang universidad sa Maynila. Natanggap siya sa ilalim ng isang full academic scholarship bilang isa sa mga pinakamataas na nakapasa sa kanilang regional qualifying exam. Halos hindi siya makapaniwala habang hawak-hawak ang liham, namumugto ang mga mata sa luha at nanginginig ang mga kamay. "Itay, inay, tingnan niyo po!" Sigaw niya habang patakbong lumabas ng bahay, dala ang sulat. Halos mabitawan ni Mang Ador ang kanyang hawak na tabo sa balon. Kinuha niya ang sulat at binasa ng dahan-dahan, habang si Aling Cora ay tulalang nakatayo, hawak ang puso na tila hindi makapaniwala. "Anak, Maynila ito, malayo. Hindi ka ba natatakot?" Tanong ni Cora, may bakas ng pag-aalala sa tinig. "Hindi po ako natatakot, inay, kasi alam ko pong ito na ang simula. Simula ng mga sabot na matagal ko nang hinahanap. At simula ng pangarap ko para sa atin." Sagot ni Lia, may determinasyong hindi matitinag. Pagdating niya sa Maynila, mabilis na bumungad sa kanya ang isang mundong malayo sa kinalakihan. Mataas na gusali, ilaw na walang patay, at mga taong nagmamadali sa bawat hakbang. Sa unang linggo pa lamang sa dormitoryo ng universidad, naranasan ni Lia ang matinding culture shock. Ang mga kaklase niya ay may mamahaling cellphone, laptop, at halos lahat ay sanay sa Ingles at sosyal na kilos.
"Hi, what's your strand?" Tanong ng isang estudyanteng babae sa kanya habang nasa hallway. I'm in legal studies," sagot niya, nahihiyang lumingon. Napansin niyang nagkakatinginan ng ilang estudyante, bahagyang nagtatawanan. Hindi siya sanay, ngunit hindi rin siya basta-basta sumusuko. Sa mga unang buwan ng kanyang pag-aaral, pinilit ni Leah na matutong makibagay. Gumigising siya ng alas 5 ng umaga para makapag-review sa library. Bago pa dumami ang tao, natutulog siya ng 10 oras ng gabi. Nagbabasa ng mga batas na halos kasing kapal ng sangkalan. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi niya iniwan ang pag-uusisa sa kanyang pinagmulan. Tuwing weekend, dumadalaw siya sa mga ospital, nagbabaka sakaling makahanap ng record ng isang babaeng kasambahay na nanganak mahigit 18 taon na ang nakararaan. Isang araw habang nasa library siya, may lumapit na lalaking propesor. May katandaan na, may suot na makapal na salamin at may bitbit na ilang folder. Ito'y si Ateri Rafael Tan, isa sa mga pinakamagaling na legal consultant sa universidad. "Miss Santos, narinig ko raw sa isa sa mga guro mo na ikaw ay may kakaibang sigasig sa pag-aaral ng batas." Sambit nito habang pinapaupo siya sa mesa. "Opo sir, bata pa lang po ako, pangarap ko na pong maging abogado." "Bakit?" tanong nito, diretsyo, walang paligoy. Tumahimik si Leah sa kamarahang umiti. Dahil may mga taong kinalimutan ng sistema, gusto kong maging bahagi ng pagbabagong hindi lang salita kundi may gawa. At gusto ko ring malaman kung sino talaga ako. Napangiti si Ate Ritan. Magandang sagot. Sa susunod na semestre, may programang para sa mga law intern. Ipagpapatuloy mo ang ganyang sigasig at irerekomenda kita. Sa ilalim ng paggabay ni Attorney Tan, mas lalong nahasa si Leah. Dinala siya nito sa mga hearings, isinama sa legal missions at pinagtiwalaang magsulat ng mga brief. Unti-unti, napapansin na siya sa universidad at tinuturing na hindi lang matalino, kundi may puso sa serbisyo. Sa gitna ng kanyang mga tagumpay, muling bumalik ang paghahanap. Sa tulong ng isang kaklasing intern sa City Hall, nahanap ni Leah ang ulang datos mula sa mga archives. Ang pangalan ng isang dating kasambahay na si Elenita Maniego, na noon ay pansamantalang na-admit sa St. Gabriel Medical Center ilang araw bago mawala sa talaan ng mga empleyado ng Aldama family. Elenita Maniego, bulong ni Leah habang hawak ang lumang patient log. Maaaring ito ang pangalan ng tunay kong ina. Dahil sa impormasyong iyon, pinuntahan niya ang dating lugar na tinitirhan ni Elenita sa Sta Maria, Bulacan. Doon ay nakausap niya ang isang matandang kapitbahay na si Lola Nita na agad siyang tinanong, "Iha, anak ka ba ni Elenita?" Nagulat si Leah. "Kilala niyo po siya?" "Kilala ko siya, tahimik mahinhin. Isang araw umuwi siya mula sa Maynila, mukhang sugatan ang puso. May dala siyang larawan ng sanggol, pero ilang linggo lang namatay siya. Lagnat, walang pera, walang pamilya. Saka, wala na rin yung sanggol." Hindi na napigilan ni Leah ang umiyak. Para bang muli siyang naulila, kahit hindi niya palubusang nakilala ang ina. "Salamat po, Lola," mahina niyang wika. "Ako po yung sanggol." Bumalik si Leah sa Maynila na tila may bagong layunin. Ngayong alam na niya kung sino ang kanyang ina, ang susunod na hakbang ay malaman kung sino ang ama. Sa isang pagtitipon sa universidad kung saan may mga alumnos na inimbitahan, isa sa mga sponsor ay ang kilalang Aldama Foundation. Isa si Don Horacio Aldama sa mga dumalo. Nang marinig ni Leah ang apelyido, tila tumigil ang oras. "Aldama," bulong niya sa sarili. Maaaring ito na. Hindi pa oras para humarap, ngunit ang mga piraso ng kanyang pagkatao ay unti-unting nabubuo. At habang lalo siyang lumalapit sa katotohanan, kasabay rin ng paglalim ng kanyang kaalaman sa batas ay ang paglakas ng kanyang boses bilang babae, anak at mamamayang may paninindigan. Dahil ang batang minsang itinapon sa ilog ay ngayon lumalamoy na sa gitna ng dagat ng karunungan, determinasyon at katarungan. At sa bawat paglamoy, papalapit siya ng papalapit sa pampang ng katotohanan na matagal niyang pinapangarap. Lumipas ang ilang buwan matapos ang pagtitipon sa universidad.
Ngunit ang pangalan ni Don Horacio Aldama ay hindi na nawala sa isipan ni Leah. Sa bawat litratong nakita niya sa mga press release ng Aldama Foundation, sa bawat artikulong nababasa niya tungkol sa mga negosyo nitong multinational, at sa bawat ulat ng umano'y charity work nito sa mga mahihirap, ay lalong tumitibay sa kanyang loob ang isang pakiramdam. Ito ang taong hinahanap ko. Isang gabi sa dormitoryo, habang nagsusulat ng paper ukol sa corporate legal ethics, muling naisip ni Leah ang apelyido ng kanyang yumaong ina, Maniego. Sa legal archives ng lungsod, nag-search siya ng pangalang Elenita Maniego at lumabas ang ilang dokumentong nagpatibok muli ng kanyang puso. Isang empleyado ng Aldama Corporation noong huling dekada, assigned bilang domestic staff sa Casa Aldama, ang ancestral mansion ng pamilya. Nang araw ding iyon, hindi na siya nakatiis. Bumalik siya kay Attorney Tan upang humingi ng payo. Attorney Tan, kung gusto kong hanapin ang biological father ko, pero alam kong isa siyang mayamang tao na may reputasyon, may paraan ba para malaman ang totoo nang hindi pa ako lumalapit sa kanya? Tumango si Attorney Tan, tila naiintindihan ang bigat ng kanyang tanong. Leah, the truth is always protected, either by people who want to hide it or by those who aren't ready to hear it. Pero may paraan. DNA testing, testimonies, and documented connections. Pero alalahanin mo, hindi lahat ng katotohanan ay kaaya-aya. Napayuko si Leah. Alam ko po, pero handa na akong harapin kahit ano pa yan. Sa tulong ni Attorney Tan, sinimulan ni Leah ang isang masusing personal na pagsisiyasat. Gumamit sila ng lehitimong legal channels upang humiling ng employment records ni Elenita mula sa Aldama Corporation. Sa umpisa, tinanggihan ang request, ngunit dahil sa impluwensiya ni Attorney Tan bilang legal counsel ng isang civic group, napilitan ng HR department na maglabas ng kopya. Nang matanggap ni Leah ang dokumento, nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuklat ito. Nakalog ang pangalan ni Elenita bilang personal maid ni Don Horacio Aldama mula Hulyo 1993 hanggang Pebrero 1994. Ayon sa record, umalis si Elenita sa trabaho dahil sa personal na dahilan. Wala nang ibang detalye. Pebrero 1994, bulong ni Leah. Ilang buwan bago ako isinilang. Agad siyang nagsadya sa ospital na pinangalanan sa ilang tala bilang affiliated clinic ng Aldama Corporation, ang St. Gabriel Medical Center. Bagamat karamihan ng mga record ay de-digitize na at limitado ang access, nakilala niya roon ang isang retiradong medical clerk na dating staff sa delivery ward. Ma'am, pasensya na po, pero kailangan ko pong malaman kung may isang babaeng nagngangalang Elenita Maniego na nanganak dito mahigit 20 taon na ang nakalipas. Tanong ni Leah habang hawak ang lumang birth certificate na pinirmahan ni Mang Ador bilang ampon. Elenita Maniego, pag-uulit ng matandang babae habang nakaitig sa kisame. Oo, may ganyang pangalang pasyente noon. Dalang-dala siya, mukhang takot na takot. Pinagpalit ang ward niya sa hating gabi. Sabi ng supervisor namin, may VIP na may order. Matapos manganak, hindi na namin siya muling nakita. Naalala niyo ba kung may dinalang sanggol noon? Halos hindi makahinga si Leah. Tumango ang matanda. Hindi ko nakita, pero sabi ng isang nurse noon, parang nawala ang sanggol nang walang report. Basta bigla na lang hindi nakita kinabukasan. Malaki ang hinala namin noon, pero natakot na lang kami. Hindi na napigilan ni Leah ang pag-iyak. Tila sinaksak ang kanyang puso ng isang katotohanang hindi pa buo pero sapat na upang wasakin ang natitirang pag-asa niyang baka aksidente lamang ang lahat. Planado ito, itinago siya, pinatay ang pagkakakilanlan niya mula sa simula. Sa mga susunod na araw, sinimulan ni Leah ang pangangalap ng mas konkretong ebidensya. Sinubukan niyang kausapin ang ilang dating kasambahay ng Aldama Mansion. Ngayon ay retirado na at nakatira sa iba't ibang bayan. Isa sa mga nakausap niya ay si Aling Teresita, dating laundry woman sa Casa Aldama. Si Elenita? Tanong nito nang banggitin ang pangalan. Aba, maganda at tahimik na bata yon. Napansin ko na minsan ginagabi na sa kwarto ni Don Horacio. Pero syempre, hindi kami pwedeng magsalita nun. Sa tingin niyo po, may relasyon sila? Tanong ni Leah
halos hindi makatingin. Tao rin kami, Hiha. Alam namin ang mga nangyayari kahit hindi sinasabi. At noong nabalitaang nanganak siya, takang-taka kami kung bakit bigla na lang siyang nawala. Wala po bang napaalam kung anong nangyari sa sanggol? Umiling si Aling Teresita. Wala, basta may bulong-bulungan lang na baka raw may itinapon. Masakit ang bawat piraso ng impormasyon. Pero sa kabila ng lahat, tumitibay na ang kanyang paniniwala. Si Don Horacio Aldama ang kanyang ama. At hindi lang basta ama, kundi ang taong nagdesisyong burahin ang kanyang pag-iral. Hindi siya sigurado kung anong uri ng hustisya ang dapat, ngunit ang tiyak niya, hindi siya basta susuko. Dahil dito, nagdesisyon siyang magpa-DNA test. Ginamit niya ang koneksyon ni Attorney Tan upang kumuha ng DNA sample mula sa mga public items na ginamit ni Don Horacio sa isang event, isang basong hindi pa nahuhugasan. Sa pamamagitan ng isang lehitimong lab, ikinumpara ang sample sa blood sample ni Leah mula sa health file niya bilang estudyante. Positive match. 99.9% probability. Hindi na siya umiyak. Hindi rin siya sumigaw. Tahimik lang siyang nakaupo habang hinahaplos ang papel. Sa wakas, totoo na. Hindi na ito haka-haka. Siya ang anak ng lalaking itinuring siyang banta. Hindi anak. Anak ng isang lalaking mas piniling burahin ang kahihiyan kaysa kilalanin ang bunga ng kanyang kasalanan. Ngunit sa halip na magalit, mas nanaig sa kanya ang determinasyon. Hindi ako magpapadala sa emosyon. Mag-aaral ako, magsisilbi ako, at makikilala nila ako sa sarili kong pangalan. Hindi dahil sa dugo ng isang Aldama, kundi dahil sa tagumpay ng isang anak na pinili ng ilog pero inangkin ng hustisya. Dahil habang tumitibay ang kanyang loob, mas lumilinaw ang landas na nais niyang tahakin. Hindi paghihiganti ang kanyang layunin, kundi ang pagwasto ng mali gamit ang batas. Sa mata ng kanyang tunay na ama, siya'y walang halaga. Pero sa mata ng bayan, siya'y magiging tinig ng mga itinakwil, biktima at nilimot. Nasa harap ng gusali ng Korte Suprema si Leah. Suot ang kanyang simpleng blouse at itim na palda, habang bitbit ang ID na may nakasulat na Bar Examinee 1832. Hindi niya mapigilang huminga ng malalim habang pinagmamasdan ang daan-daang kagaya niya. Lahat may pangarap, lahat may laban. Huwag kang kakabahan, bulong ni Leah sa sarili. Hindi lang ito para sa iyo, ito'y para sa lahat ng itinakwil, itinapon at nakalimutan. Hindi naging madali ang landas niya patungong bar exams. Habang ang iba ay may tutors, review centers at tahimik na lugar para mag-aral, si Leah ay nagtatrabaho bilang part-time legal researcher sa isang maliit na law firm sa umaga at gabi-gabing nagsusunog ng kilay sa public library. Maraming beses siyang muntik ng sumuko, lalo na kapag ang katawan ay pagod na at ang utak ay tila ayaw ng tumanggap ng impormasyon. Leah, hindi mo kailangang magpakamartir, wika ni attorney. Tan minsang dumalaw sa kanya sa library. Kung kailangan mo ng tulong, andito kami. Ngunit gumiti lamang si Leah. Sanay na po akong lumaban mag-isa, attorney. Pero salamat po. Sa huling linggo ng review, halos hindi na siya natutulog. May mga araw na ang tanging laman ng kanyang tiyan ay kape at tinapay, pero hindi siya natinag. Sa bawat pahinang binabasa niya, iniisip niya ang mukha ni Elenita, ang inang hindi niya nakilala, at ang mukha ni Don Horacio, ang amang kailanmay hindi humarap sa kanya. Paglabas ng huling araw ng pagsusulit, halos mabuwal si Leah sa pagod. Ngunit may ngiti sa kanyang mga labi, sapagkat alam niyang ibinigay niya ang lahat. Makaraan ng ilang buwan, dumating ang araw ng resulta. Sa harap ng computer sa opisina ni Attorney Tan, nanginginig ang kanyang kamay habang hinahanap ang kanyang pangalan sa listahan. Leah Adora Santos, binigkas ni Attorney Tan habang dahan-dahang itinuturo ang screen. At doon, nasa number 5 siya, top-notcher. Anak ng halos mapatayo si Attorney Tan habang tumatawa sa tuwa. Leah, nasa top 5 ka. Napatakbo si Leah palabas ng opisina, parang batang nanalo sa larong matagal niyang pinaghandaan.
Sa koridor ng building, napaupo siya sa isang bench. Tinakpan ng bibig habang patuloy ang pagtulo ng kanyang luha. "Ma, Itay, Inay Cora, para sa inyo to." Mahinang bulong niya habang yakap ang sariling bag. Matapos ang pagkapanalo, sunod-sunod ang alok sa kanya. Malalaking law firms, mga programa sa PV, interviews sa mga sikat na journal. Ngunit sa kabila ng kinangnang oportunidad, nanatiling simple ang pinili ni Leah. Tinanggap niya ang alok bilang legal researcher sa Court of Appeals. Isang hakbang papunta sa pagiging huwes balang araw. Sa loob ng korte, hindi siya agad napansin. Tahimik siya, masipag, at palaging nasa likod ng mahahabang dokumento. Ngunit isang araw, habang nagpa-file siya ng mga kaso, may dokumentong tumawag ng pansin niya. Isang complaint mula sa ilang dating empleyado ng Aldama Corporation. Puno ito ng mga alegasyon, harassment, underpayment at intimidation. Isa sa mga complainant ay isang babaeng kasambahay na sinibak sa gitna ng pagbubuntis. Bumilis ang tibok ng puso ni Leah, hindi lang dahil sa pagkakahawig sa kwento ni Elenita, kundi dahil sa pagkakataong muling lumitaw ang pangalang Aldama. "Sir, maaari ko po bang i-review ang kasong ito?" tanong niya sa kanyang supervising judge. "Sure, mukhang matindi ang pinanggalingan ng kasong yan. Pero be objective." Sagot ng huwes. Sa mga linggong lumipas, pinagsama-sama ni Leah ang ebidensyang nakalap. Lalo niyang nakita ang paulit-ulit na pattern ng pang-aabuso at panlilinlang. Gamit ang mga legal channel, tahimik siyang kumuha ng records mula sa Securities and Exchange Commission. Nag-interview ng mga dating empleyado at pinakinggan ang kwento ng mga babaeng pinabayaan, tinakot o sinuhulan. Habang pinapanday niya ang mga dokumento, mas lalo siyang tumitibay sa pasya. "Hindi na ako bata. Hindi na ako dapat matakot. At oras na upang gamitin ko ang batas para ipaglaban hindi lang ang sarili ko, kundi ang mga kagaya ng ina ko." Sa kalagitnaan ng kanyang pagsisiyasat, lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki, dating driver ng Aldama. Kilala siya ni Leah, ngunit hindi sila kailanman nagkausap. "Ikaw ba si Leah Santos?" tanong nito, habang may inabot na sobre. "Kayo po ay..." "Wala akong balak makialam noon pa. Pero ngayon, gusto kong malaman mong alam ko ang lahat. Ako ang naghatid sa sanggol sa may ilog. Ako ang saksi sa ginawa ni Don Horacio. At ito, sabay abot ng lumang diary, ay pagmamay-ari ni Elenita. Tinago ko ito sa tafot noon." Halos manginig si Leah sa pagtanggap ng diary. Pag-uwi niya, buong gabi niyang binasa ang sulat kamay ni Elenita. Mga pahinang puno ng takot, pagmamahal, at huling pag-asa na balang araw, ang anak niya ay lalaking may tapang. "Anak, kung mababasa mo ito, patawarin mo ako sa aking kahinaan. Mahal na mahal kita. Sana lumaki kang hindi galit. Sana maging liwanag ka ng maraming tao." Hindi niya alam kung anong mas mabigat, ang bigat ng nakaraan o ang bigat ng responsibilidad sa kanyang harapan. Ngunit isa lang ang malinaw kay Leah. Hindi siya iniligtas ng ilog para manahimik. Ipinanganak siya upang gamitin ang lakas ng batas para pagalingin ang sugat ng mga nauna sa kanya. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na niya ikinahihiya ang apelyido niya. Hindi dahil sa koneksyon sa pangalan ng Aldama, kundi dahil pinatunayan niyang kahit anak ng itinatwa, pwedeng maging tagapagtanggol ng hustisya. At ito pa lang ang simula. Umaga ng Lunes, habang tahimik na inaayos ni Leah ang kanyang mga dokumento sa loob ng opisina ng korte, isang balita ang yumanig sa buong judicial community. Isang consolidated case laban kay Don Horacio Aldama ay isinampa ng halos 12 dating empleyado, kabilang na ang ilang kasambahay, mid-level executives at dating accounting staff ng Aldama Corporation. Inakusahan si Don Horacio ng tax fraud, bribery, sexual misconduct, at labor violations. Walang sinayang na oras ang media. Isang pangalan lang ang nakita ni Leah na paulit-ulit na binabanggit sa mga headlines. Don Horacio Aldama, ang bilyonaryong hinahangaan, ngayon ay nasa sentro ng kasong kriminal. Hindi alam ni Leah kung anong mas mabigat, ang biglaang pagtaas ng tensyon sa loob ng korte
o ang matinding paninikip ng kanyang dibdib sa ideyang ang lalaking minsang itinapon siya sa ilog ay unti-unti nang kinikilala ng batas bilang may kasalanan. Nang araw ring iyon, ipinatawag ng Chief Justice ang ilang mga huwes pat legal officer upang talakayin kung sino ang hahawak sa consolidated case. Pagpasok ni Leah sa chamber, hindi siya umaasa. Alam niyang isa lamang siyang bagitong huwes na naitalaga lamang kamakailan matapos ang 5 taong legal service sa Court of Appeals at 2 taong panunungkulan bilang municipal judge. Ngunit sa gitna ng pulong, tumayo ang Chief Justice. Ang kasong ito ay nangangailangan ng isang huwes na hindi lang matalino, kundi may integridad, matibay na paninindigan, at walang koneksyon sa alinmang business interest. Gusto kong inominate si Judge Leah Adora Santos. Napalingon sa kanya ang buong silid. Maging si Leah ay tila hindi makagalaw. Your Honor, mahinang bulong niya. Alam niyo pong may personal history ako na konektado sa kasong ito. Umango ang Chief Justice. Alam namin, pero ang buong Judicial Council ay naniniwala na walang mas mararapat sa kasong ito kundi ang taong dumaan sa apoy at nanatiling hindi nasunog. 1 linggo ang ibinigay sa kanya upang magdesisyon. Sa mga gabing iyon, hindi siya mapakali. Pinaalala ni Attorney Tan ang babala na minsan na niyang binitiwan. Hindi lahat ng katotohanan ay kayang yakapin, lalo na kung ikaw na mismo ang kailangang humatol sa taong sumira sa buhay mo. Ngunit ngayong hawak na niya ang kapangyarihan na dati pinapangarap lang niya, nanatili siyang tapat sa kanyang prinsipyo. Sa araw ng pagharap sa kaso, nakasuot si Leah ng simpleng itim na robe. Maaga siyang dumating sa courtroom. Pinagmasdan niya ang mga bangkong unti-unting napupuno ng media, mga abogado, at mga testigong may sari-sariling kinikimkim na galit at hinanakit. Nang pumasok si Don Horacio sa silid, tahimik ang lahat. Tila bumagal ang oras sa mata ni Leah. Hindi na niya nakita ang matikas at mayabang na bilyonaryo sa harap niya. Bagkus, ang nakita niya ay ang aninong dumungis sa kanyang pagkabata, ang multong paulit-ulit niyang kinakalaban sa kanyang mga panaginip. Ngunit kahit ganon, hindi siya natinag. Itinaas niya ang kanyang mukha, inangat ang kanyang tinig at binigkas ang linya na minsang pinangarap lang niya. Ang pagdinig para sa kaso ng People of the Philippines versus Horacio Aldama ay pormal na nating sinisimulan. Sa unang linggo ng paglilitis, sunod-sunod ang testimonya ng mga dating empleyado. Lahat ay may kasaysayang katulad o mas masahol pa sa pinagdanaan ng kanyang inang si Elenita. Mga kasambahay na ginamit at sinibak matapos magbuntis, accounting staff na tinakot para manipulahin ang mga financial report, at mga kasosyo sa negosyo na pinatahimik sa pamamagitan ng milyong-milyong hush money. Isa-isang inilatag ni Leah ang mga ebidensya. Hindi siya nagpakita ng galit, hindi siya naging emosyonal. Tanging ang batas ang kanyang hinayaang magsalita. Isang araw, tinanong siya ng isa sa mga legal counsel ng depensa. Your Honor, may katanungan lang po kami. Bilang anak sa labas di umano ni Mr. Aldama, hindi po ba't may conflict of interest kayo sa kasong ito? Tahimik si Leah. Hindi niya inaasahang diretsihin ang ganito. Ngunit ngumiti siya, isang ngiting may tiwala sa sarili. Ang katotohanan ay hindi kailanman magiging conflict sa hustisya, counsel. Tugon niya. Kung ako ay may conflict, ito'y dahil kilala ko ang epekto ng kasalanan ng inyong kliyente. Ngunit hindi ako andito bilang anak. Ako ay narito bilang huwes. At ang batas ay hindi tumitingin sa dugo, kundi sa katwiran. Sa mga araw ng paglilitis, minsan ay nauupo si Don Horacio sa witness stand. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Do you know who I am? Tanong ni Leah, hindi bilang personal na paghaharap, kundi bahagi ng pagdinig. I know your name. You're the judge. Malamig na tugon ni Don Horacio. Do you remember Elenita Maniego? Tila may kilabot sa mata ng matanda, ngunit hindi siya nagsalita. Ang katahimikang iyon ay mas sumisigaw kaysa alinmang sagot. I have no recollection. Bulong ni Don Horacio. Ngunit alam nilang pareho na hindi iyon totoo. Sa panahong iyon, maraming abogado at mamamahayag ang nagsimulang tumawag kay Leah bilang Judge of the Forgotten.
Hindi lamang dahil sa kanyang kaso, kundi dahil naging simbolo siya ng mga hindi pinakinggan, ng mga inaabuso, at ng mga pinagkaitan ng boses sa lipunan. Isang gabi, habang pauwi si Leah mula sa korte, pinawagan siya ni Joel, ang matalik niyang kaibigan sa baryo, na ngayoy isa ng arkitekto. Leah, nabalitaan ko na ikaw ang humahawak sa kaso ng Aldama. Paano mo kinakaya? Hindi ko alam, Joel, sagot niya habang nakatanaw sa bintana ng kanyang kotse. Pero isang bagay ang malinaw, hindi ko hahayaang mabulag ng galit ang hustisya. Tumahimik si Joel sa kabilang linya. Kaya kita hinangaan noon pa, hindi dahil matalino ka, kundi dahil kahit nilamon ka ng mundo, hindi mo kailanman kinalimutan ang puso mo. Ngumiti si Leah dahil sa likod ng katauhan niyang huwes, naroon pa rin ang batang si Leah. Ang batang galing sa ilog, itinapon ng kanyang ama, pero pinili ng kapalaran upang maging tagapagsalita ng patotohanan. At habang nagpapatuloy ang pagdinig, isang bagay ang sigurado, hindi man niya makuha ang pag-amin ng kanyang ama, maibibigay naman niya ang hustisyang matagal nang ipinagkait, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng inabuso at kinalimutan. Lumalim pa ang mga araw ng paglilitis. Hindi na lamang ito simpleng kaso ng abuso o pandaraya. Sa bawat testimonya, sa bawat iprinisentang dokumento, at sa bawat hikbing pumupuno sa katahimikan ng silid hukuman, unti-unti ring nabubuo ang larawan ng isang sistematikong kasalanan. Hindi lamang laban sa mga empleyado ng Aldama Corporation, kundi laban sa dangal ng bawat taong ginamit at itinapon gaya ng ginawa ni Don Horacio sa kanyang sariling anak. Ngunit para kay Judge Leah Santos, nanatiling malinaw ang kanyang hangganan. Bawat galaw, bawat desisyon at bawat pagtanggap ng ebidensya ay nakasandig sa batas. Alam niyang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya, hindi lamang dahil siya ang huwes sa kasong ito, kundi dahil siya rin ang anak sa labas na sinasabi ng iba, ang batang minsang isinuko at ngayoy may hawak ng martilyo ng hustisya. Isang umaga, habang nagkakape sa kanyang opisina, bago magsimula ang pagdinig, bumisita si Attorney Tan. Leah, narinig ko na nakatakdang tumestigo ang isang dating tagapamahala ng estate ng Aldama. Kilala mo siya? Opo, si Ginoong Faustino Reyes. Siya ang may hawak na mga lumang record ng mansion. May lumapit sa aming witness handler. Gusto raw niyang magsalita kahit hindi siya kabilang sa complainants. Paliwanag ni Leah habang binubuklat ang folder. Bantayan mo ang testimonya niya. Marami siyang alam. Pero huwag mong hayaang makasira sa disiplina mo. Hindi ito personal, Leah. Huwag mong kalimutan yan. Tumango lamang si Leah. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang darating ang oras na kailangan niyang humarap sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang nakaraan. At ito ang araw na iyon. Pagpasok ng courtroom, naroon na si G. Reyes. Isang matandang lalaking may maputing buhok at bahagyang lumulundo ang likod. Nakasuot siya ng lumang Amerikana, dala ang isang brown envelope. Nang lumapit siya sa witness stand, inanong muna siya ng prosecution. Maayos ang mga sagot niya, tungkol sa mga record ng sweldo ng mga kasambahay, mga order na ibinababa ni Don Horacio nang walang pirma, at ilang mahahalagang dokumento na pinapapirma lamang ng driver o personal staff. Ginoo, tanong ng prosecutor, mayroon pa po ba kayong impormasyong nais ihayag? Tahimik na tinanggal ni G. Reyes ang laman ng envelope. Inilabas niya ang isang maliit na picture frame, larawan ni Elenita na may karga-kargang bagong silang na sanggol. Tiningnan iyon ng buong hukuman at ilang sandali napako ang paningin kay Leah na nanatiling pahimik sa kanyang kinauupuan. Siya ang kasambahay noon, Elenita Maniego, at ang sanggol sa larawan. Yun ang batang hindi kailanman bumalik sa mansyon. Napasinghap ang mga tao sa loob ng courtroom. Ilang kamera ang bahagyang umikot, bagamat hindi sila pinapayagang kumuha ng video. Wala ako noon ng mismong araw na mawala ang bata. Pero nang bumalik ako, ang mga gamit ng sanggol ay bigla na lang nawala at si Don Horacio kailanman ay hindi muling binanggit ang pangalan ni Elenita. Tama po ba na pinagbantaan ng mga staff na huwag magsalita? Dagdag tanong ng prosecutor. Tumango si Reyes. Sinabihan kami. Kapag may lumabas na chismis tungkol sa batang yan,
Sisiguraduhin kong wala kayong makukuhang trabaho kahit sa probinsya. Kaya lahat kami natakot. Nanatiling tahimik si Leah, ngunit sa ilalim ng mesa, mahigpit ang pagkakapisil niya sa hawak na ballpen. Lahat ng ito ay hindi na bago sa kanya. Narinig niya na ito na lamang totoo na ito, pero ibang usapan kapag ang buong hukuman na ang nakikinig. Ilang araw matapos ang testimonya ni Reyes, kinailangan namang tumestigo mismo si Don Horacio. Walang nakaasang magbibigay ito ng kabuuang pag-amin, ngunit inasahan ng lahat na ito ang magiging turning point ng kaso. Pagkakaupo sa witness stand, hindi ito nagpakita ng kaba. Suot ang designer suit at nakataas ang kilay, para bang nananatiling mayabang sa kabila ng mga paratang. Mr. Aldama, panimula ng prosecution, kayo po ba ay may kinalaman sa pagkawala ng isang sanggol na isinilang ng inyong dating kasambahay na si Elenita Maniego? Saglit na katahimikan. Tumingin si Don Horacio kay Leah. Matagal, parang sinusukat siya. Huwes, aniya. Wala akong alaala na may ganong pangyayari. At kung mayroon man, hindi ako naniniwalang ako ang ama. Tahimik ang silid. Ang bawat salita ay tila kutsilyong unti-unting tumutusok sa puso ni Leah. Ngunit hindi siya natinag. Sa halip, tinanong niya ng may kumpas at respeto ang abogado ng depensa kung may nais silang ilahad. Pagkatapos ng ilang ligaya, nagsalita muli si Don Horacio. Kung totoo man na may sanggol, wala akong pinagsisisihan. Hindi ako makapapayag na ang buhay ko, ang negosyo ko, ay sirain ng pagkakamaling iyon. Walang sinuman sa silid ang kumibo. Ngunit si Leah, bagamat masakit ang narinig, ay tumayo at nagpahayag ng kanyang opinyon. Hindi bilang anak, kundi bilang huwes. Ang batas ay hindi tungkol sa pagsisisi ng akusado, kundi sa pananagutan niya. Ang batang isinilang, anuman ang pinagmulan, ay may karapatang mabuhay at kilalanin. Ang pagtalikon sa pananagutang iyan ay hindi pagkakamali. Ito ay krimen. Sa gabing iyon, mag-isa si Leah sa kanyang opisina. Habang pinapakinggan ang recording ng testimonya ni Don Horacio, dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Nakatanaw siya sa mga ilaw ng lungsod, mga ilaw na tila kumakatawan sa bawat taong tulad niya na itinapon ngunit hindi nasira. Pumasok sa kanyang isipan ang tinig ni Mang Ador. Anak, hindi mo kailangang lumaban para patunayan na may halaga ka. May halaga ka na, kahit kailan pa. Napapikit si Leah. Sa dami ng tinanggap niyang sakit mula sa nakaraan, ngayon lamang niya tunay na naramdaman ang lakas ng kanyang sarili. Hindi dahil anak siya ng isang mayaman, kundi dahil pinili niyang hindi magpaalipin sa galit. At ngayon, nasa kanya ang kapangyarihang ipagtanggol ang mga tulad niyang sinaktan ng sistemang dapat sana ay nagprotekta sa kanila. At gagawin niya ito, hindi bilang anak ng kasalanan, kundi bilang tagapagdala ng liwanag sa gitna ng dilim ng hustisyang minsang pinatahimik. Mainit ang sikat ng araw sa araw na iyon. Halos punong-puno na ang courtroom bago pa man sumapit ang 10:00 ng umaga. Sa labas, nagkakagulo ang media, naghahabol ng pwesto, habang sa loob ng korte ay ramdam ang tensyon na para bang bawat upuan ay may sariling istoryang inaabangan ang kasukdulan. Nasa gitna ng lahat ng ito si Leah, matatag, tahimik at walang bahid ng emosyon sa kanyang muka. Ngunit sa loob-loob niya ay tila may alon ng bagyo na nais kumawala. Ito na ang araw na inaabangan ng buong bansa, ang testimonya ng mismong akusado, si Don Horacio Aldama. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya aasa sa mga kasinungalingan, palusot o panililing lang. Isang bagong ebidensya ang hilalabas, isang dokumento na matagal nang inaasam ni Leah at ngayon napasa kamay na ng batas. Ilang araw bago ito, isang dating executive ng Aldama Corporation ang lumapit sa tanggapan ng prosecution, si Rogelio Samaniego, dating Chief Financial Officer ng korporasyon at itinuturing na kanang kamay ni Don Horacio sa loob ng mahigit 20 taon. Matagal na siyang nanahimik at nanirahan sa probinsya, pero nang mabalitaan niyang nakaupo si Leah bilang huwes, nagdesisyon siyang sumuko sa konsensya. Hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng kasinungalingan, Judge,
Aniya nang una silang mag-usap sa loob ng opisina. Noong panahong itinapon ang sanggol, ako ang nagbayad sa ospital. Ako ang nagpalusot ng dokumento. At itong hawak ko ngayon, ito ang patunay. Inabot niya kay Leah ang isang kopya ng signed order ni Don Horacio na nag-uutos ng silent discharge kay Elenita at containment of incident to prevent public exposure. Sa baba ng sulat, malinaw ang pirma ni Don Horacio. Habang binabasa iyon ni Leah, pila narinig niyang muli ang iyak ng isang sanggol sa kanyang alaala. Hindi na ito haka-haka, hindi na ito lamang piraso ng emosyon. Ito ay legal na ebidensya. Ngayon, habang nakaupo si Don Horacio sa witness stand, ipiresenta ng prosecutor ang dokumentong iyon. Tumahimik ang buong korte. Lahat ay nakatutok sa reaksyon ng matandang bilyonaryo. Pinagpawisan siya kahit malamig ang aircon. Sinulyapan niya si Leah, ang kanyang sariling anak na ngayoy humahatol sa kanya. Totoo po ba ang dokumentong ito, Mr. Aldama? Tanong ng prosecutor. Hindi agad sumagot si Don Horacio. Tila may gustong kumawala sa kanyang lalamunan pero pinipigilan. Sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang isang Don Horacio na hindi sigurado. Hindi mapagmataas, hindi makapangyarihan. Mr. Aldama, ulit ng prosecutor. Oo, mahinang bulong ni Don Horacio. Akin ang lagda. Nagkatinginan ng lahat. Bumigat ang hangin sa silid. Ginoo, dagdag ng prosecutor, ano ang layunin niyo sa utos na ito? Pila lumulunok ng apoy si Don Horacio bago nagsalita. Ayokong masira ang pangalan ng pamilya. Isang kasambahay lang siya. Ang sanggol ay simbolo ng kahihiyan at ayokong mamatay bilang taong tinuligsan ng lipunan. Tumayo si Leah sa kanyang pwesto. Hindi niyo ba naisip na ang batang iyon ay may karapatang mabuhay? Na may karapatan siyang kilalanin? Hindi ba kasalanan ang pagkitil ng pagkakataong iyon para lang mailigtas ninyo ang sarili ninyong pangalan? Tumingin si Don Horacio kay Leah. Saglit siyang natigilan. Tila may kinikilala sa mga mata nito. Mga matang minsan niyang piniling hindi tingnan. Mga matang nagtataglay ngayon ng lakas na hindi na niya payang pigilan. Kung ako ang ama niya, wika ni Don Horacio, bahagyang namamaos. Hindi ko naman hiniling na magkaganito ang lahat. Bata pa ako noon. Hindi ko alam ang dapat gawin. Pero pinili niyong tumalikod at pinili niyong pagtakpan. Sagot ni Leah. Mahina ngunit matatag ang tinig. At ngayon, hindi na bata ang kaharap niyo. Isa na siyang huwes, isa siyang babae ng batas, at hindi niya kailangan ng inyong pagkilala, kundi ang inyong pananagutan. Muling naghari ang katahimikan. Tumulo ang luha sa gilid ng mata ni Don Horacio, pero wala siyang sinabing kahit anong paghingi ng tawad. Para bang ang pagkumpirma niya ng kasalanan ay sapat ng kabigatan sa kanyang puso. Matapos ang testimonya, sunod-sunod ang mga witness ng prosecution. Lahat ay nagpatunay sa mga krimeng isinagawa ng kumpanya, panlilinlang, paglabag sa labor rights at harassment. Sa bawat araw ng pagdinig, lalong humihina ang depensa ni Don Horacio. At si Leah, kahit pilit ay nanatiling hindi emosyonal. Kailangan niyang malatiling patas. Kailangan niyang ilayo ang kanyang sarili bilang anak at tumindig bilang huwes. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa korte, may natanggap siyang sulat. Walang pangalan ng sender. Simpleng sobre, may isang papel na nakatiklop. Hindi kita kayang tawagin na anak. Hindi ko kayang bumawi sa oras na nawala, pero salamat sa pagharap. Dahil sa iyo, may saysay ang huling bahagi ng buhay ko. H. Hindi niya alam kung paano siya dapat tumugon. Hindi niya alam kung iyon ba ay tunay na pagsisisi o paglalaglag lamang ng bigat ng konsensya. Ngunit sa huli, hindi iyon ang mahalaga. Dahil para kay Leah, sapat na ang katotohanang naipakita na sa buong mundo ang tunay na kulay ng taong minsang itinuring na hindi siya karapat-dapat isilang. Sa mga susunod na araw, mas lalong naging matunog ang kaso sa buong bansa. Ginawan ito ng mga dokumentary, nireenact sa mga talk show, at ginamit sa mga lecture sa law school. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling tahimik si Leah. Hindi siya nagbigay ng interview, hindi siya sumagot sa mga tanong ng media. Isang beses, tinanong siya ni Joel sa isang tawag, Leah, kung may pagkakataon na magkausap kayo ng kayo lang dalawa, ano ang sasabihin mo sa kanya?
Sandaling tumahimik si Lia bago sumagot. Wala. Hindi ko na kailangang sabihin ang kahit ano. Kasi sa huli, alam na niya at alam ko. Hindi ko siya pinili pero pinili ko ang daan na ginusto niyang iwasan. Ang daan ng pagharap sa ginawa niyang kasalanan. At doon, habang tumutunog ang kampana ng oras, alam ni Lia na ang kanyang tungkulin ay higit pa sa paghahatol. Ito ay pagkukumpuni sa mga bitak ng sistemang minsan itinapon din siya. At sa pagputok ng katotohanan, ang liwanag ay tuluyan ng lumaya. Umaga ng Lunes, habang tahimik na inaayos ni Lia ang kanyang mga dokumento sa loob ng opisina ng korte, isang balita ang yumanig sa buong judicial community. Isang consolidated case laban kay Don Horacio Aldama ay isinampa ng halos 12 dating empleyado, kabilang na ang ilang kasambahay, mid-level executives at dating accounting staff ng Aldama Corporation. Inakusahan si Don Horacio ng tax fraud, bribery, sexual misconduct at labor violations. Walang sinayang na oras ang media. Isang pangalan lang ang nakita ni Lia na paulit-ulit na binabanggit sa mga headlines. Don Horacio Aldama, ang bilyonaryong hinahangaan, ngayon ay nasa sentro ng kasong kriminal. Hindi alam ni Lia kung tanong mas mabigat, ang biglaang pagtaas ng tensyon sa loob ng korte o ang matinding paninikip ng kanyang dibdib sa idyang ang lalaking minsang ipinapon siya sa ilog ay unti-unti nang kinikilala ng batas bilang may kasalanan. Lumipas ang ilang linggo ng masinsinang pagdinig. Lahat ng testimonya, ebidensya at legal argument ay naisumite na. Sa oras na iyon, tanging isang bagay na lamang ang hinihintay ng buong bayan, ang hatol. Sa loob ng kanyang opisina, nanatiling tahimik si Lia. Nakahupo siya sa harap ng mahaba at makapal na draft ng desisyon. Katabi nito ang ilang personal na gamit, ang luma niyang notebook mula noong kolehiyo, isang larawan ni Lamang Ador at Aling Cora sa lumang kubo at isang tuyong dahon na matagal na niyang iniipit sa isang aklat. Alaala ng unang essay niyang naisulat tungkol sa katarungan. Ang buong gabing iyon ay ginugol niya sa pagre-review ng bawat detalye ng kaso. Hindi siya natutulog, hindi dahil sa kaba, kundi dahil alam niyang sa kanyang isusulat ay hindi lang buhay ng isang kriminal ang babaligtad, kundi ang pananampalataya ng publiko sa sistema ng hustisya. Sa gitna ng katahimikan, dumating si Attorney Tan. Bitbit nito ang isang thermos ng kape at isang supot ng pandes. Hindi ko alam kung naaalala mo pa to. Pero noong estudyante ka pa, tuwing may review session tayo, ito lagi ang merienda mo, sabi ni Attorney Tan habang inilalapag ang pagkain. Napangiti si Lia, bagamat bakas sa kanyang muka ang pagod. Salamat po, Attorney Tan. Ngayon lang po ulit ako nakakain nito. Para pong panandali ang bumalik ang dati. Tumango si Attorney Tan at naupo sa harap niya. Lia, bago mo ipirma ang desisyon, gusto ko lang sabihin ito. Hindi mo kailangang patunayan sa mundo na ikaw ay anak ng batas. Alam na nila iyon. Pero kung gusto mong itakita sa ama mong iyon na hindi siya ang humubog sa'yo, ito na ang sandali. Gawin mo ito hindi para sa kanya, kundi para sa lahat ng kabataang minsan itinakwil. Tumango si Lia. Ito po ang matagal ko ng pinaghahandaan. Hindi bilang anak niya, kundi bilang huwes na tumupad sa tungkulin. Dumating ang araw ng paghatol. Lunes ng umaga. Mahigit 500 tao ang dumalo sa loob at labas ng korte. Kasama roon ang mga media, legal scholars, ordinaryong mamamayan at mga dating biktima. Sa bawat sulok ng silid, naroon ang pag-aabang, halong kaba, galit at pag-asa. Sa pagpasok ni Lia, lahat ay tumayo. Nakasuot siya ng kanyang itim na robe, bitbit ang makapal na folder ng hatol. Hindi siya nagmadali sa paglalakad. Bawat hakbang ay parang pagbuhat sa bawat sugat ng nakaraan. Pagkaupo, inihayag niya ang panimulang linya. Sa kasong People of the Philippines versus Horacio Aldama, ito ang desisyon ng hukuman. Tahimik ang lahat. Ang bawat salita ay parang tunog ng kampana sa kalye. Matapos ang masusing pagdinig, pagsusuri ng ebidensya at pakikinig sa testimonya ng mga biktima at ng nasasakdal, itinatag ng hukuman na si Ginoong Horacio Aldama ay nagkasala sa mga sumusunod na krimen. Multiple counts of sexual coercion,
obstruction of justice, falsification of documents, tax evasion at willful abandonment ng sariling anak na isinilang sa labas ng kasal. Ang parusa ay habang buhay na pagkakabilanggo. Walang posibilidad ng parol para sa mga kasong kaugnay sa sexual coercion at karagdagang 20 taon para sa pandaraya at obstruction. Bukod pa rito, pinapatawan siya ng multa na tumataginting sa 200 milyong piso para sa danyos sa mga biktima at permanenteng diskwalipikasyon sa anumang posisyon sa pribado o pampublikong sektor. Huminga ng malalim si Leah bago tinapos ang pagbasa. Ang batas ay hindi pumapanig sa may kapangyarihan, kundi sa may karapatan. At sa pagkakataong ito, nanaig ang karapatan. Hindi pa man natatapos ang kanyang huling linya, nagtayuan at nagsigawan sa tuwa ang ilan sa mga naroroon. Ang iba ay napaluha. May mga dating kasambahay na nagyatapan, mga dating empleyado na tumango ng may ngiti. Maging ang ilang kasamang abogado ay napapikit sa paggalang sa desisyong iyon. Sa dulo ng silid, si Don Horacio ay nanatiling nakaupo. Hindi siya nagwala. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa unang pagkakataon, bakas sa kanyang mukha ang pagod, takot at pagkawasak. Ang dating taong sanay sa kapangyarihan, ngayoy nakayuko na sa bigat ng hustisya. Habang inilalapit ng mga pulis ang posas, tumingin siya kay Leah. "Hindi kita kailanman itinuring na anak," bulong niya. Tiningnan siya ni Leah, diretso sa mata. "Hindi mo kailangan. Hindi ko kailanman hinanap yon mula sa iyo. Pero narito ako ngayon, hindi dahil sa iyo, kundi sa kabila mo." Iyon na marahil ang pinakamatamis at pinakamatalim na sagot na maaari niyang ibigay. Hindi siya kailanman naging anak ng takot. Isa siyang anak ng katatagan. Matapos ang paghatol, hindi agad umuwi si Leah. Umakyat siya sa rooftop ng gusali ng korte, hawak ang isang lumang papel, ang birth certificate na pinirmahan ni Mang Ador. Habang pinagmamasdan ang lungsod, dahan-dahan niyang sinulat sa likod nito ang mga salitang, "Mula sa tubig ako'y sinilang, ngunit hindi ako inanud. Lumangoy ako, lumaban, at ngayon ako'y nasa pampang ng katarungan." Nang gabing iyon, bumalik siya sa bahay ni Mang Ador sa San Rafael. Matanda na ang dalawa, mahina na ang lakad. Pero sa tuwing umuuwi siya, nananatili pa ring bata ang pakiramdam niya. "Anak," bungad ni Mang Ador, sabay yakap sa kanya. "Hindi ko man naintindihan noon kung bakit ka dinala sa amin ng ilog, pero ngayon alam ko na. Dahil ikaw ang ilaw ng mga tulad naming hindi naririnig." Umiyak si Leah, hindi dahil sa lungkot, kundi sa wakas na karating na siya. At sa puso niyang puno ng sugat, sa isip niyang nilinang ng batas, at sa damdamin niyang pinanday ng pagdurusa, nahanap na rin niya ang kanyang sariling kapayapaan. Hindi pa tapos ang kanyang misyon, ngunit sa araw na iyon, ang isang desisyon ay naging kasaysayan, at ang batang itinapon sa ilog, ngayon ay huwes na ng tayo ng tulay para sa iba pang tinaboy ng mundo. Makalipas ang ilang buwan mula nang ibaba ni Leah ang hatol kay Don Horacio Aldama, tahimik niyang isinumite ang kanyang liham ng pagbibitiw sa pwesto bilang huwes. Ikinagulat ito ng marami. Ilan sa mga kasamahan niya sa hudikatura ay nagtaka kung bakit niyang iiwan ang isang karerang napatunayan na niyang siya'y bihasa at may puso. Ngunit para kay Leah, may mga laban na kailangang tapusin hindi sa silid hukuman, kundi sa labas nito, sa komunidad, sa lansangan, sa mga sulok ng lipunang hindi abot ng batas sa papel. "Sigurado ka ba sa pasya mo, Leah?" tanong ni Attorney Tan isang araw habang sila'y nagkakape sa isang maliit na kafe sa Quezon City. Tumango si Leah habang pinagmamasdan ang mga taong naglalakad sa labas, mga vendor, estudyante at jeepney driver. "Alam mo, attorney, natutunan ko na hindi sapat ang hustisya sa papel kung hindi nararamdaman ng mga tao sa araw-araw. Hindi lang paghatol sa korte ang sukatan ng katarungan. Minsan, mas malakas ang boses mo kapag kasama mo ang mga ina." Hindi na sumagot si Attorney Tan. Bagkus ngumiti lang siya, isang ngiting puno ng respeto at pagsang-ayon. Bumalik si Leah sa San Rafael,
sa maliit na baryo kung saan siya itinuring na tunay na anak. Ang dating kubo ni Mang Ador at Aling Cora ay ngayon may kaunting renovation na. May sariling kusina, maayos na bubong at naliit na kwarto para sa mga bisita. Sa tabi nito, nagsimula siyang magpatayo ng isang maliit na istruktura, isang legal clinic na libreng nagbibigay ng payo at tulong sa mga magsasaka, manggagawa at mahihirap. Tinawag niya itong batas sa baryo. Araw-araw, dagsa ang mga lumalapit. May mga asawang iniwan ng kanilang mister at hindi pinanagutan, mga trabahador na hindi binabayaran ng tama, at mga matatanda na gustong ipaglaban ang kanilang lupa na nais kunin ng mga korporasyon. Ma'am Leah, sabi ng isang ale na may edad 50, "Salamat po, hindi ko po alam na pwede palang ipaglaban yung karapatan ko. Akala ko kasi para lang yan sa mayayaman." Hinawakan ni Leah ang kamay ng babae. "Ang batas ay para sa lahat. Aling Rosa, hindi mo kailangang magbayad ng milyon para pakinggan ka. Basta totoo ang sinasabi mo, kasama mo ang hustisya." Maging si Joel, ang kababata niyang arkitekto, ay tumulong sa pagtatayo ng center. Tuwing Sabado, dumarayo rin ito para tumulong sa mga livelihood seminars. "Dati tayong nangangarap sa ilalim ng puno ng mangga," sabi ni Joel habang tinutulungan siyang mag-ayos ng silya sa loob ng opisina. "Ngayon, nandito na tayo. Hindi ko ito magagawa nang wala ang mga taong naniwala sa akin," sagot ni Leah habang ngumiti sa kaibigan. Bukod sa clinic, nagsimula ring magturo si Leah bilang guest lecturer sa isang pampublikong universidad sa Maynila tuwing 2 beses sa isang buwan. Ang kanyang subject, Ethics in Law and the Moral Responsibility of Power. Hindi siya ang tipikal na propesor. Dumadating siya na suot ay simple lamang, blusa at slacks, walang makeup at daladala ang lumang folder na kinapapalooban ng kanyang sariling kwento. "Bakit po kayo umalis bilang huwes?" tanong ng isang estudyanteng lalaki matapos ang klase. "Dahil tapos ko nang gawin ang dapat kong gawin sa loob ng korte," sagot niya. "Ngayon naman, ang laban ko ay nasa labas sa mga taong hindi kayang pumasok sa loob ng courtroom." Ang kanyang klase ay naging sikat sa universidad, hindi dahil sa kanyang kasikatan, kundi sa kakaibang paraan niya ng pagtuturo. Totoo, hindi paligoy at puno ng tapang. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may mga gabi pa ring tahimik si Leah. May mga gabing tinitingnan niya ang buwan sa langit, tinatanong ang sarili kung ano pa ang kanyang dapat gawin. Hindi siya nagpapakasaya sa tagumpay. Sa halip, ginagawang paalala ang lahat ng kanyang pinagdaanan na hindi lahat ay may kakayanang manalo. Kaya't tungkulin niyang maging lakas ng mga hindi pa naririnig. Isang gabi habang nakaupo siya sa bangko sa labas ng bahay, lumapit si Mang Ador. Mahina na ang boses nito, ngunit hindi pa ring nawawala ang kanyang kabaitan. "Anak, masaya ako na nakita kong ganyan ka lumaki. Pero anak ka pa rin namin, kahit anong apelyido pa yang dala mo ngayon." Mumiti si Leah at tahimik na sumandal sa balikat ng matanda. "Inay, itay, kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko nahanap ang sarili ko. Sa dami ng tinapon ng mundo, isa ako sa mga pinili ninyong mahalin. Yun ang hustisya na hindi kayang ipasa ng korte." Hindi nagtagal, pinili ni Leah na mag-adopt ng ilang ulilang bata sa kanilang lugar. Hindi niya kailangan ng yaman o titulo para mapunan ang kakulangan sa puso ng mga batang gaya niya noon. Sa una ay 2 lamang, isang 7 taong gulang na babae na iniwan sa palengke at isang 10 taong gulang na lalaki na namatayan ng magulang sa kariton. Pinangalanan niya ang mga ito ng Elena at Gabriel. "Gabriel, bulong niya minsang pinapatulog ang bata. Alam mo ba kung saan kita pinangalan?" "Hindi po," sagot ng bata. "Sa ospital kung saang ako isinilang at sa anghel na pinaniniwalaang tagapaghatid ng balita. Dahil naniniwala ako ikaw ang mensahe sa akin na hindi pa tapos ang misyon ko." Sa mga mata ng lipunan, si Leah Adora Santos ay isa ng simbolo ng hustisya, pagbangon at pag-asa. Ngunit para sa sarili niya, isa lang siyang batang minsang itinapon, ngunit piniling bumangon at lumangoy. Hindi para lang sa sarili, kundi para sa lahat ng taong ninakawan ng karapatang mabuhay ng buo. At sa bagong yugto ng kanyang buhay, hindi na siya huwes ng korte,
Unbi huwes ng mga pusong kailangang marinig at maramdaman ang tunay na anyo ng katarungan. Hindi ang pagwawagi ng batas, kundi ang paggalingan ng tao sa tao. Hindi man siya kilala ng lahat sa pangalan, hindi may kakaila ang marka ng presensya ni Leah sa bawat sulok ng Barangay San Rafael. Sa bawat bata na dumadaan sa kanyang legal clinic, sa bawat ina na lumalapit upang magtatulong sa habol sa sustento, at sa bawat matandang may hawak na lupaing ipinaglalaban-laban sa mapang-abusong kumpanya, nandoon si Leah. Tahimik, tapat, at palaging may bukas na pinto. Sa loob lamang ng isang taon, lumago ang kanyang batas sa Barrio Legal Aid Center. Mula sa simpleng legal counseling, nagtayo rin siya ng Women and Children's Desk. Nagsagawa ng mga paralegal trainings para sa mga kabataan at nagpasimula ng mobile legal services para sa mga liblib na barangay. Pero higit pa sa mga dokumento at legal brief, mas malalim ang naging pagbabago ni Leah. Ngayong mas bukas na ang kanyang kalooban sa mga sugat ng nakaraan, pinili niyang harapin hindi lang ang mga panlabas na laban, kundi pati na rin ang mga panloob na hindi niya kailanman binigyan ng sapat na pansin, ang pagpapatawad. Isang hapon habang naglalagay ng dagong taratula sa harap ng kanilang klinik, isang lalaking pamilyar ang huminto sa harapan. May edad na, payat, nakasombrero, at medyo may kapansanan na sa paglalakad. "Magandang hapon po," bati ng lalaki. Tumingin si Leah. Hindi niya agad nakilala, ngunit may kung anong kirot sa dibdib niya nang marinig ang tinig nito. "Ginoong Salvador?" tanong ni Leah matapos ang ilang segundo ng katahimikan. Tumango ang lalaki, kita sa mga mata ang kaba at pagod na mga dekada. "Oo, ako nga po. Ako ang dati pong driver ni Don Horacio. Ako po yung naghatid sa inyo." Sa ilog, mahinang tinito, habang nanginginig ang kamay. Hindi agad nakasagot si Leah. Parang nabalikan siya ng alon ng alaala. Ang gabing iyon, ang basket, ang tubig, ang pagkakausap ni Namang Ador at Aling Cora. "Pasensya na, ma'am. Alam kong wala akong karapatang humarap sa inyo. Pero gabi-gabi ko po kayong naiisip. Matagal kong pinanindigan ng katahimikan, pero binubulabog ako ng konsensya ko taon-taon. Ngayon ko lang po nahanap ang lakas ng loob." Lumapit si Leah at pinatabi siya sa isang bangkong kahoy sa ilalim ng puno. Tahimik silang naupo doon, sa lilim ng araw at mga alaalang pilit na bumabalik. "Hindi ko po alam kung kaya ko kayong patawarin," sabi ni Leah, diretsong nakatingin sa harapan. Tumango si Salvador. "Hindi ko rin po yun hinihingi. Dumating lang po ako para aminin ang bahagi ko sa kasalanan. At kung may maitutulong pa ako sa mga ginagawa niyong kabutihan ngayon, handa akong magsilbi kahit bilang janitor o tagalinis ng opisina niyo." Tahimik muli, hanggang sa marahang huminga si Leah. "Hindi ninyo ako iniligtas noon, Ginoong Salvador. Pero sa ginawa niyong pagharap na yon, inililigtas ninyo ang mga sarili ninyo mula sa lalong pagkalugmok. Hindi ko alam kung may kasapatan ito, pero salamat sa pag-amin." Isang ngiting may kaunting pag-asa ang gumuhit sa mukha ng lalaki. Para bang tinanggalan siya ng tanikala sa dibdib na dala ng ilang dekadang pagkakakulong sa alaala ng pagkakasala. Makalipas ang isang buwan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanilang klinik. Isang limousine ang huminto sa tapat ng batas sa baryo. Bumaba ang isang babae na nakaitim na business suit, may hawak na dokumento at may pamilyar na tindig. Sa likod niya, isang matandang lalaki na may daladalang walker. "Maari po ba ngayong makausap, Ma'am Leah?" tanong ng babae. Tumango si Leah, pinagmasdan ang dalawang estranghero. "Ako po si Ana Valverde. Ako po ang legal executor ng estate ni Ginoong Horacio Aldama." Biglang nanigas ang paligid, kahit si Joel, na noon ay nag-aayos ng mga folders, ay napatigil. Ito po, sabay abot ng sobre, huling habilin ni Don Horacio. Nais niya po sanang ipaalam na sa kanyang nalalabing panahon, kinilala na niya kayo sa kanyang personal na testamento. Tahimik si Leah, binuksan niya ang sobre. Doon ay nakasulat ang isang formal na dokumento, isang deed of donation ng ilang ari-arian at isang liham na isinusulat umano ng mismong kamay ni Don Horacio 2 linggo bago ito pumanaw sa ospital ng Makati. "Leah,
hindi ako naging ama. Ni minsan ay hindi ko piniling harapin ang mga kasalanan ko hanggang sa huli. Ngunit ngayong ako'y unti-unti nang kinukuha ng panahon, gusto kong aminin na ikaw ang anak na itinakwil ko. At ngayon, ikaw rin ang anak na naging hukom ng aking kapalaran. Sa pamamagitan ng maliit kong naiwang yaman, sana ay maipahayag ko kahit papaano ang hangarin kong ikaw ay magpatuloy, hindi sa pagpapatawad sa akin, kundi sa pagtapalawak ng iyong layunin. Napapikit si Leah. Walang luha, walang ngitngit. Ang naramdaman niya ay isang uri ng katahimikan. Hindi dahil pinatawad na niya ang lahat, kundi dahil wala na siyang kailangang ipaglaban pa. Saan niyo po gustong ilaan ang mga donasyong ito? Tanong ni Ana matapos ang ilang minuto. Sa halip na sagutin, tinawag ni Leah ang ilan sa mga kasamahan niya sa klinik. Bukas, magsisimula tayo ng bagong proyekto. Magtatayo tayo ng mga satellite legal desk sa 5 karatig bayan. Magsisimula tayo ng scholarship program para sa mga batang nais mag-abogasya. At higit sa lahat, magtatayo tayo ng halfway house para sa mga biktima ng parahasan sa tahanan. Ngumiti si Ana at tumango ang matandang lalaking kasama niya, isa sa mga huling tauhan ni Don Horacio. Sa huling linggo ng taon, isang simpleng seremonya ang isinagawa sa San Rafael para buksan ang bagong Elena Maniego Center for Legal Empowerment. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Leah, nakasuot ng simpleng puting damit, may ngiti sa labi at pagrasa sa puso. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang anak ng ilog. Ngunit ngayong araw, nais ko kayong kilalanin bilang mga taong naging bahagi ng pagbabagong hindi lang tungkol sa batas, kundi tungkol sa paghilom. Hindi kailanman naging hadlang ang ating pinagdaanan para matuto tayong magtaguyod ng iba. Mula sa hanay ng audience, nakita niya sina Elena at Gabriel, kanyang mga adopted children, na palakpak ng palakpak. Sa tabi nila ay sina Mang Ador at Aling Cora. Magkahawak ang kamay at punong-puno ng tuwa. Hindi man nakarating sa kanyang piling ang tunay niyang ina at hindi man niya naranasan ang yakap ng kanyang ama, natagpuan ni Leah ang kanyang sarili sa puso ng isang komunidad na kumikilala at nagtitiwala sa kanya. At doon nagsimula ang kanyang bagong kabanata, hindi bilang hukom, kundi bilang ina, guro, tagapagtanggol at higit sa lahat, bilang daluyan ng pag-asa sa mga nilimot at piniling lumaban. Isang umagang tahimik sa Barrio San Rafael, sumisilip ang araw sa pagitan ng mga dahon ng mangga sa gilid ng Elena Maniego Center for Legal Empowerment. Sa labas ng gusali, nakaupo si Leah sa ilalim ng lilim. May bitbit na lumang diary na mula pa kay Elenita. Minsan sa isang linggo, binabasa niya ito hindi upang muling balikan ang sakit ng kahapon, kundi upang ipaalala sa sarili ang pinanggalingan ng lahat ng kanyang lakas. Anak, kung sakaling hawak mo ito ngayon, ibig sabihin ay buhay ka. At sa pag-ibig ko sa iyo, umaasa akong hindi mo ako kinamuhian. Hindi ko man naipaglaban ang sarili ko, sana ikaw, lumaban ka, hindi para sa galit, kundi para sa katarungan. Bawat pahina ay tila binubuhay ang presensya ng isang ina na hindi niya kailanman nakilala, ngunit kailanman ay hindi rin nawala sa kanyang puso. Tinupi niya ang diary at tumayo. Sa di kalayuan, nakita niyang naglalaro sina Elena at Gabriel, mga anak niyang hindi niya ipinanganak, ngunit minahal niya ng buong buo. Anak, tawag ni Leah habang papalapit sa kanila. Handa na ba kayo? Dadalo tayo sa Maynila ngayon. Hindi lang para sa awarding ng center natin, kundi may espesyal tayong panauhin. Opo, Mama Leah, sagot ni Gabriel. Hawak ang maliit na plakard na may nakasulat, Justice begins with us. Pagdating nila sa lungsod, sinalubong sila ng mga kinatawan mula sa Supreme Court at ilang kinikilalang civic organizations. Hindi lang dahil sa natanggap na National Social Justice Award ang dahilan ng pagtitipon, kundi dahil ito ang araw na formal na ilulunsad ang isang documentary film tungkol sa kanyang buhay. Ang pamagat nito, Itinapon ngunit lumaban ang hukom mula sa ilog. Sa loob ng bulwagan, naroon ang mga dating kasamahan niya sa hudikatura, ilang mga estudyanteng naging inspirasyon sa kanyang klase, mga dating complainant sa kasong Aldama, at ilan sa mga kasambahay na minsan ay biktima rin ng sistemang kinalaban niya.
Pag-akyat niya sa entablado, hindi siya nagsalita agad. Sa halip, pinagmasdan niya ang bawat mukha, mga mukha ng pagbabago, ng tagumpay at ng pag-asa. Hindi ko akalaing darating ako sa araw na ito, panimula ni Leah, may bahagyang ngiti sa labi, na hindi bilang huwes, hindi bilang abogado, kundi bilang isang babae na minsang itinuring na wala, pero ngayon ay narito sa harap niyo, hindi para sa papuri, kundi para sa panibagong paalala, na sa lipunang ito may mga kwentong hindi natin napapansin. Mga batang gaya ko noon, na ang tanging meron lang ay pangarap at paninindigan, tahimik ang lahat. Maging ang mga opisyal ng Supreme Court ay nakatungo, pakiking-pakinig. Sa lahat ng kababaihan na pinatahimik, sa lahat ng anak na itinakwil, sa lahat ng boses na hindi pinakinggan, ang kwento kong ito ay para sa inyo. Ang hustisya ay hindi lamang para sa mga makapangyarihan. Ito ay dapat abot kamay ng bawat Pilipino. Maging ikaw man ay walang apelyidong kilala o tinubuan sa lupaing ni hindi mo alam kung kanino talaga. Mula sa likod ng entablado, umakyat si Joel. Ngayoy kinikilala na ring public servant sa kanilang lalawigan. Bitbit niya ang isang framed plaque na may litrato ni Leah sa loob ng courtroom. Leah, wika ni Joel, ito ay simbolo hindi lang ng tagumpay, kundi ng paninindigan mong hindi kailanman umalis sa iyong puso. Ang kwento mo ay kasaysayan na ng bayan natin. Pagkatapos ng programa, lumapit ang isang batang babae sa kanya. May edad 9 na taon at hawak ang kanyang nanay na umiiyak habang pinipilit lumapit kay Leah. Ako po si Hana, sabi ng bata. Sinabihan po ako ng mga kaklase ko na hindi ako anak ng tatay ko. Pero sabi ni Mama, may babaeng hukumpuraw na mas matapang kahit ganun din ang kwento niya. Lumuhod si Leah sa harap ng bata. Hawak ang kamay nito. Hana, tandaan mo to. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nakabase sa kung sino ang tatay o nanay mo. Nasa ginagawa mo ito. Sa kung paano ka magmahal, magpakumbaba at lumaban para sa tama. Ngumiti ang bata at yumakap sa kanya. Sa simpleng eksenang iyon, muling naalala ni Leah ang lahat ng dahilan kung bakit niya pinili ang landas na ito. Sa pag-uwi nila sa San Rafael, tahimik si Leah sa loob ng van habang yakap si Elena na nakatulog sa kanyang balikat. Sa labas, dumadaan ang mga taniman ng palay, mga bata sa gilid ng kalsada at mga lumang kariton. At sa gitna ng katahimikan, naalala niyang muli ang kwento ng kanyang buhay. Isinilang sa lihim, itinapon sa dilim, pinalaki ng pagmamahal, hinubog ng pagdurusa, at itinindig ng prinsipyo. Pagbaba nila sa bahay, sinalubong sila ni Mang Ador at Aling Cora. Ngayon ay naka-wheelchair na. Ngunit buo pa rin ang ngiti sa muka. Ayun ang anak ko, bulalas ni Mang Ador. Hindi na yan si Leah na niligtas ko sa ilog. Siya na yung Leah na niligtas ang buong baryo. Natawa si Leah habang lumuhod sa harap nila at niyakap ang dalawa. Hinay, Itay, lahat ng ito ay dahil sa inyo. Kung hindi ninyo ako tinanggap, baka hindi ko rin natutunan tanggapin ang sarili ko. Sa dulo ng araw, habang palubog ang araw at unti-unting nilalamon ng dilim ang paligid, naglakad si Leah patungo sa ilog, ang parehong ilog kung saan siya minsang itinapon. Umupo siya sa tabi, pinagmamasdan ng agos. Ngayon, hindi na ito lugar ng takot. Ito na ang kanyang paalala, na kahit sa gitna ng pinakamasaklap na simula, maaari pa ring magsimula ang pinakamarilag na kwento. At sa bawat agos ng tubig kasabay ang mga salitang hindi niya kailanman makakalimutan. Ang hustisya ay hindi palaging malakas. Minsan ito'y tahimik. Tulad ng ilog, palaging dumadaloy. Pero darating ang panahon, babaha ito sa mga lugar na matagal nang uhaw sa katotohanan. At sa katahimikan ng dapit hapon, alam ni Leah na ang kanyang kwento ay hindi natapos sa hatol ng hukuman. Ito'y nagsisimula pa lamang sa puso ng bawat taong natuto, na kahit itinapon ka, maaari ka pa ring maging ilaw.